Lumalabas na si Daniel. Eto pagka-steak, hindi ko na siya kinakailangan tawagin. Patatas, sibuyas, string beans, bawang, steak, check. Ganito din ba kayo pagka mamamalengke? Yung para hindi makalimutan, para mabilis. Ako ganito, naglilista. Kasi makakalimutin ako. Ay, alam niyo pumanaw yung isa naming siya, yung manok. Yung puti, yung pinakamatanda. Nakakalungkot din pala Bale siguro 5 taon or more na siya sa amin. Tapos ganun pala ang mga manok pagka yung tinatawag nila yung sisilim na pagpapanaw na. Yung bang parati silang humihiwalay. Kaya kami nagtataka months ago, parati siyang humihiwalay. Pagkatapos yung pagkain niya, yung ayaw na niyang kumakain, pahina ng pahina hanggang sa iniisnab na niya. Kahit na itutok na ni Daniel yung pagkain sa kanya. Parang bulag siya, yung parang or nakalimutan na niyang kumain. Siguro dahil na yung maliit yung mga brain cells nila. So, yung pagkain nakalimutan na. Ayun. Tapos yung sabi ni Daniel, tinanong ko si Daniel kung hindi ba sila nagsasuffer. Otherwise, yung friendly kill, yung patay na lang para hindi na maghirap. Sabi naman niya hindi, sabi ni Daniel hindi. Pero kapag yung ulo niya yung gaganon-ganon na, ayun, that's the time. Tapos nga, kahapon, nakita ni Daniel. Kasi, mamatyagan din ni Daniel kung ano mangyayari. Kahapon nga, yun, gaganon na yung niya. Tapos, kinuha na sinyat na ni Daniel, para minsanan na lang. Pagkatapos nilibing. Ayun. Lika na, mamalengke na tayo. Uy, ang mahal pa rin ng mga cherry, oh. Kaya nga nagtanim na kami ng marami. Kunin natin itong patatas para mamayang gabi. Tsaka itong rucola, syempre kailangan merong konting green. Ano pa ba? Yan, beef steak. Syempre kailangan paminsan-minsan masarap naman ang kainin natin. Kasi lalo na hardworking tayo. Deserve naman natin, 'di ba? So yan, mamayang gabi dadalawang isip ako kung adobo o steak. Pero mamaya ako naisipin. Ito, napadaan ako sa mga prutas, so ang gaganda ng pagkakahiwa nila, oh. Kaya lang malaking diferensya yung paghihiwa nila sa presyo. So magtsitsaga na lang ako na ako maghihiwa sa bahay. Yan yung mga A few moments later. Lalagyan namin ng vitamins yung kalabasa doon. Tsaka yung mga kamatis. Tara. Ay, sandali. Ang ganda nitong rose, oh. Pakita ko. Yan, oh. Nag-iisa na lang siya. Ganun pala yung mga manok pag malapit na silang pumanaw. Yung parang nagtatago sila. Gusto nila yung hindi sila nakikita. Yung uupo na lang sila sa isang sulok. Minsan hindi namin mahanapan. Ito yung mga kamarad nila. Nabawasan na naman kayo ng isa, Ha? Oh, nawala na yung isa. Si Whitey. Oh, kayo na lang 3. Di bale, madadagdagan kayo. Humingi ulit si Daniel ng 2 manok pa kay David. Kulay itim daw. So, magiging 5 uli kayo, Oh, wala na si Whitey, no?
Kokorokok, kokorokok. Steak, adobo. Ay! Sig! An! Stop! Steak, adobo. Steak, adobo. Steak, adobo. Ang hirap mag-isip ng ano kung ano mauulam parati ano. Araw-araw 'yun ang ano, dilema mo. Kung ano ba ang uulamin. Minsan, hindi naman kami maselan eh. Pero ano, hindi kasi malinis naman itong damo. Kasi wala naman kaming aso, wala namang umiihi. Tsaka ano lang eh, kapuputol lang. Ang ganda nitong mga bulaklak ng damo oh. Hindi ko talaga pinaputol muna kay Daniel. Ayan oh, pakita ko sa inyo. Ayan oh, ayun yung mga puti-puti. Ayan oh. Nakakadagdag kulay sa imbes na puro green lang. Ay siya nga pala, yung palang nanalo sa ano, ulamin ngayon ay steak, hindi adobo. So, eto, kumukuha ko ngayon ng pang-garnishing. Kahit mura pa lang itong spring onion. Bango talaga. Sarap singhot-singhutin ng mga ano, yung kapipitas na mga ano, mga herbs. Eto, tsaka konting mint din para maganda sa plato. Pagka nagpa-plating ka, di ba? Maganda yung green eh. Ayan, singhot uli. Kung mauubos lang itong mga herbs na to sa kasi singhot, kanina pa ubos. Ito na ang magiging salad natin mamaya. Kaya lang, bago kakain, dun ko palang iyakan itong ginawa kong sauce at saka itong ricotta. Alam mo, masarap ito. Tawag nila dito, rucola. Para siyang merong ano, aftertaste na ano, mani. Minsan pagkakain kami sa restaurant, as it is lang ito na nilalagay nila, walang halong ano, lalala. Pero ang sarap. Kunyari sa kahit piritong pork chop lang, tsaka kahit na anong pirito lang na meat, tapos ilagay mo lang garnishing. Yung bang meron siyang bombastic na ano na
na lasa na parang mani pagka nag-melt na sa bunganga mo. Sarap. Rucola. Hindi ko alam kung meron dyan ito, pero palagay ko wala. So, ito na ang ating salad. Ganda niya, oh. Colorful. Okay. Prito na tayo. Almost done. Look at that. Look at that. See? Even if I will not call you, Hannah, your saliva is already melting, ha? Apasop, dadadingas na litwag, eh. That is pepper sauce. I don't think I don't need to ask you. That's familiar, ah. What about dinuguan? Compare with that. Restaurant, huh? No. When you can choose between dinuguan and that. Wat is dat binnen nog? Dinuguan, you just taste last week. Het is. It's Belgian food. No, it's overall food. Belgian food. And it's good. Belgian cool. Ja, cool. Belgium cow. You know, when it's like this, medium rare, normally Shaira and Gabriel won't like it. But me, it's okay. Natin. Masarap kasi ito pag pag kaluluto. Tender. Malambot siya. Pero luto na siya, ha. Almost well done na nga siya, eh. Kaya lang talagang ganyan ang beef. Ang sarap. Okay, net friends. Normally, i-serve ko to mainit pa. So, pagsasabay-sabayin ko na yung patatas at saka yung gulay na ginawa ko kanina. Tapos yung sauce, dun sa pinagpirituhan ko ng lahat ng beef, dun ako gagawa ng pepper sauce. Okay, bye-bye! See you next time!